Sinasabing ang pag-ibig ay isang banal na sakripisyo, ngunit paano kung ang sakripisyong iyon ay magsilbing lason na dahan-dahang kumikitil sa iyong sariling pagkatao? 3 taon, 1,075 araw na nanahimik si Soledad sa loob ng marangyang mansyon ng mga de Guzman. Sa loob ng mga pader na iyon, hindi siya asawa. Siya ay isang aninong walang tinig, isang aliping binihisan ng huwad na antin. Habang ang bango ng mga mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng kanyang pawis mula sa walang katapusang gawaing bahay, pilit niyang tinitiis ang bawat matatalim na salitang tila mga latay sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng ingay ng piyesta at kislap ng mga kristal, ang pasensya ay umabot na sa kanyang hangganan. Ang bawat patak ng bagoong na ibinuhos sa kanyang damit ay naging mitya ng isang apoy na matagal na niyang ikinukubli. Hindi nila alam, ang babaeng tinatawag nilang pulubi ay ang siyang may hawak ng kanilang huling hininga. Makinig sa isang kwento ng pagtitiis, pagtataksil, at ang matamis na pagbawi sa isang dangal na kailanman ay hindi kayang bilhin ng salapi. Dahil ang tunay na hiyas ng Cebu, gaano man ibaon sa putikan, ay muling kikinang sa tamang panahon. Diyan ka nararapat, Soledad. Sa dumi at sa anino ng kusinang ito dahil hinding-hindi ka magiging sapat para sa aking anak. Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa gitna ng nagngangalit na init ng kusina. Kasunod nito ay ang marahas na pagtapon ng isang maruming apron sa mukha ni Soledad. Ang magaspang na tela ay tumama sa kanyang mga mata, nagdadala ng amoy ng lansa at pait na 3 taon na niyang pilit na nilulunok. Nanigas ang buong katawan ni Sol. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, ngunit hindi niya hinayaang lumikha ito ng tunog sa sahig. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong abo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo para sa katarungang alam niyang ipinagkait sa kanya mula nang tumuntong siya sa mansyong iyon. Sa labas, ang masayang tugtugan ng banda para sa piyesta ay umaalingaw-ngaw, punong-puno ng buhay at tawanan ng mga bisita. Ngunit sa loob ng malawak na kusinang iyon, tila isang binging kawalan ang bumabalot kay Sol. Tumingin siya sa kanyang biyenan, na ngayon ay nakasuot ng nagniningning na terno, punong-puno ng diamante ang leeg, na tila ba ang bawat kislap niyon ay nanggaling sa bawat patak ng pawis ni Sol sa pagliligtas ng kanilang kumpanya. Ano pang tinititig-titig mo riyan? Magmadali ka sa paglabas at magsilbi sa mga panauhin. Huwag mong ipapahiya ang pamilya de Guzman dahil sa kabagalan mo. Ang muling pag-atake ng matanda bago ito tumalikod ng may kayabangan. Dahan-dahang lumakad si Sol patungo sa bulwagan, bitbit ang isang tray ng mga inumin. Ang kanyang puting damit na seda, ang kaisa-isang hiyas sa kanyang aparador, ay tila isang puting bandila ng pagsuko. Sa gitna ng sala, nakita niya si Rafael. Ang kanyang asawa ay mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na Amerikana, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bewang ni Clarita Enriquez. Ang dalawa ay nagtatawanan. Tila ba ang presensya ni Sol ay isang hangin lamang na walang halaga. Heto na ang ating mabuting asawa, ang panunudyo ni Clarita nang makalapit si Sol. Isang mapanuring sulyap ang ibinigay nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na lumapit si Doña Milagros sa gilid ni Sol. Hawak nito ang isang maliit na mangkok ng bagoong na nakuha mula sa mesa. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itiniwarik ng matanda ang mangkok. Ang malapot at nangingitim na bagoong ay dahan-dahang gumapang mula sa balikat ni Sol. Dinudumihan ang kanyang puting damit at nag-iiwan ng isang nangsusulasok na amoy sa harap ng lahat ng mga partners at investors. Ay, sorry, hiha. Ang tanga-tanga ko naman, nadulas ang kamay ko. Ang sabi ni Milagros sa isang tono na puno ng peking pagsisisi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Rafael, tingnan mo ang asawa mo. Napakadungis. Sabi ko naman sa'yo, kahit anong bihis mo sa isang probinsyana, lalabas at lalabas pa rin ang pagiging dugong palengke niyan. Naramdaman ni Sol ang mabilis na pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay tila isang malaking alon na lumulunod sa kanya sa gitna ng maraming tao. Tumingin siya kay Rafael, umaasang makakakita ng kahit katiting na galit o pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng kanyang asawa, na tila ba diring-diri itong madikitan ng sarili niyang asawa. Magpagmamano ka sa iyong biyenan, Sol, at humingi ka ng paumanhin dahil sa istorbo na idinulot ng dumi mo.
Ang malamig na utos ni Rafael. Dahan-dahang yumuko si Sol. Kinuha niya ang kamay ni Milagros at idinikit sa kanyang noo, habang ang amoy ng bagoong ay tila sumasakal sa kanyang huling hininga ng dignidad. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga daliri sa loob ng bulsa ay dahan-dahang humaplos sa isang maliit at matigas na butil ng perlas, ang Escalante signet ring na itinago niya sa loob ng 3 taon. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa nagbabagang apoy, na ngayon lamang nagliyab sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Rafael sa kanyang tenga at bumulong, isang banta na tila isang pinal na hatol. Huwag kang gagawa ng eksena, Sol. Kailangan ko ang tatay ni Clarita para sa deal na ito. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang lumugar. Tumalikod ang mga de Guzman, iniwan si Sol na nakatayo sa gitna ng bulwagan, basang-basa ng dumi at pinagtatawanan ng mga tao. Ang bawat click ng mga camera mula sa livestream ng mga marites sa barangay ay tila isang pako na itinatarak sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkaubos, isang malamig na kapasyahan ang nabuo sa isipan ni Soledad. Hindi nila alam na ang bawat patak ng bagoong na dumudumi sa kanyang damit ay may katapat na presyong hinding-hindi nila kayang bayaran. Ang piyesta ay nagsisimula pa lamang, at sa pagsikat ng araw bukas, sisiguraduhin niyang ang bawat tawa nila ay mapapalitan ng isang nakabibinging pagsisisi. Sana ay nalinisan mong maigi ang iyong sarili, Soledad, dahil ang baho ng iyong pinagmulan ay tila ayaw pa ring lisanin ng mansyong ito. Ang boses ni Doña Milagros ay kasing lamig ng porselanang kanyang hinahawakan habang siya ay nakaupo sa hapag-almusal. Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay tila nanunuya kay Sol. Hawak ng matanda ang kanyang kristal na rosaryo sa kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling terno. Bawat butil ng rosaryo na kanyang pinipindot ay tila mga segundo ng paghihirap na dahan-dahang binibilang ni Sol. Napatigil si Sol sa pagpupunas ng lamesa. Ang kanyang mga palad ay namumula at mahapdi dahil sa magdamag na paglilinis ng bagoong sa sahig at sa kanyang sariling katawan. Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib, ang pamilyar na pakiramdam ng isang pusong unti-unting nadudurog, ngunit pinipiling manatiling buo. "Mama, please, tapos na ang piyesta," ang mahinang sabi ni Sol. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang na nilalamon ng katahimikan ng silid. Hindi natatapos ang kahihiyan sa pagtapos ng tugtugan, Soledad. Ang mabilis na sagot ni Milagros, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa krus ng kanyang rosaryo. "Utang mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng bigas na kinakain mo. Kung hindi dahil sa pagtanggap namin sa iyo, saan ka pupulutin? Isang ulilang walang pangalan mula sa Cebu. Dapat ay habang buhay kang nagpapasalamat dahil hinayaan kitang tawaging asawa ng aking anak." Sa sandaling iyon, pumasok si Rafael sa silid kainan. Nakasuot siya ng isang maayos na polo shirt, bakas sa kanyang mukha ang isang peking lambing na tila ba isang lason na binalot sa asukal. Lumapit siya kay Sol at hinawakan ang kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagpapatibok ng puso ni Sol sa tuwa, ngunit ngayon ay nagpapangilabot na sa kanya. "Sol, love, pasensya ka na kay Mama. Alam mo namang stress lang siya sa business lately." Ang malambing na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na kalinga. "Listen, I need a small favor. May problema ang kumpanya sa cash flow at kailangan ko lang ng pirma mo sa loan document na ito. It's just for collateral. Alam mo namang para sa future din natin ito, di ba?" Tiningnan ni Sol ang dokumentong inilapag ni Rafael sa mesa. Ito ay isang kasunduan na maglalagay sa huling pondo ng kanyang pamilya sa ilalim ng kontrol ni Rafael. Ang fake sweetness ng kanyang asawa ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang likuran. Alam ni Sol na ang perang ito ay hindi mapupunta sa kumpanya, kundi sa mga luho ni Clarita na kasalukuyang naghihintay sa labas ng kanilang bakod. Dahan-dahang kinuha ni Sol ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na kasing linaw ng kristal. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Milagros, at nang naghihintay ng ngiti ni Rafael, nagsimulang sumulat si Sol. Ngunit sa halip na ang kanyang karaniwang lagda, sinadya niyang baguhin ang isang maliit na kurba sa kanyang pangalan at malinang petsa ng isang araw.
isang technical na butas na magpapawalang bisa sa dokumento sa oras na kailanganin niya ito sa korte. Salamat, love! Sabi ko na nga ba, hinding-hindi mo ako matitiis. Ang sabi ni Rafael habang mabilis na hinahablot ang papel, tila isang buitreng nakakuha ng kanyang biktima. Sa gilid ng silid, nakatayo ang matandang accountant ng pamilya, si Natividad Mercado. Hawak niya ang isang lumang panyo na may bordang pangalan ng isang pamilyang matagal nang kinalimutan. Sa bawat oras na nagtatama ang paningin nila ni Sol, may isang uri ng pagdamay at lihim na mensahe sa mga mata ng matanda. Dahan-dahang pinunasan ni Natividad ang kanyang salamin, isang senyales na tanging si Sol lamang ang nakakaunawa. Bakit laging nakamasid si Natividad? At ano ang tunay na halaga ng lumang panyong laging hawak nito? Habang papalayo si Rafael kasama ang dokumento, narinig ni Sol ang mahinang tawa ni Doña Milagros sa likuran. Mabuti naman at marunong kang sumunod, Soledad. Pero huwag mong isipin na ang pirma mo ay sapat na upang malinis ang dungis mo sa pamilyang ito. Mamaya kailangan mong linisin ang lahat ng alikabok sa library ni Rafael. Ayokong makakita ng kahit isang mantsa. Tumalikod si Sol at muling hinawakan ang basahang puno ng sabon. Ang bawat hagod niya sa lamesa ay tila paglilinis na rin sa kanyang sariling kaluluwa mula sa lason ng pamilya de Guzman. Ang laro ng pagtitiis ay may hangganan at sa bawat segundo ng katahimikan ni Sol, dahan-dahang nabubuo ang isang bagyong wawasak sa tore ng mga kasinungalingang itinayo ni na Rafael at Milagros. Ang alikabok sa silid na ito ay tila mga kasinungalingang kay tagal ng natipon, naghihintay lamang ng isang banayad na ihip upang mabunyag ang dumi sa ilalim ng kintab. Mag-isa si Soledad sa loob ng malawak na library ni Rafael. Hawak niya ang isang malambot na basahan, dahan-dahang pinupunasan ang bawat gilid ng mga antigong libro, na tila ba bawat galaw niya ay isang banal na ritual ng pagtitiis. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay humahalo sa amoy ng sabon sa kanyang mga kamay. Sa paningin ng sinumang dadaan, si Sol ay isang masunuring asawang abala sa gawaing bahay. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang laging nakatungo, ang kanyang isipan ay tila isang matalas na computer na nag-aanalisa ng bawat piraso ng impormasyong kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa ni Rafael. Tiningnan niya ang pintuan ng library, tinitiyak na walang sinumang nakamasid. Sa ilalim ng kanyang tumpok ng mga basahan, inilabas niya ang isang maliit at manipis na tablet. Isang kagamitang hindi alam ng mga de Guzman na pag-aari niya. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay hindi lumilikha ng tunog, tila ba ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng kristal. Binuksan niya ang portal ng Escalante Global Fund. Ang nakasisilaw na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, naglalantad sa milyon-milyong dolyar na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Sa loob ng 3 taon, ang yaman na ito ang naging lihim na oxygen na bumubuhay sa naghihingalong kumpanya ni Rafael. Ngunit habang binabasa niya ang mga huling ulat ng transaksyon, naramdaman ni Sol ang isang malamig na pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang mga peking invoice na isinumite ni Rafael para sa office renovation at equipment upgrade. Ngunit sa kailaliman ng system, natunton ni Sol kung saan talaga napupunta ang pondo. Ang bawat milyong inilalabas niya para iligtas ang asawa ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa isang lihim na account na nakapangalan kay Clarita Enriquez. Ang bawat luho ng kalaguyo, ang mga mamahaling bag, ang bakasyon sa Europe, at ang bagong kondo sa Makati ay lahat binabayaran ng pawis at yaman ng pamilya Escalante. Bakit, Rafael? Bakit kailangan mong gamitin ang kabaitan ko para sa iyong kataksilan? Ang pabulong na tanong ni Sol sa kawalan. Ang bawat butil ng kanyang luha ay tila naging isang matigas na yelo sa kanyang mga mata. Hindi na siya umiiyak dahil sa sakit. Umiiyak siya dahil sa galit na matagal na niyang ikinukulong. Biglang narinig ni Sol ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog na yumanig sa katahimikan ng silid. Mabilis na itinago ni Sol ang tablet sa ilalim ng mga basahan at muling lumuhod sa sahig. Pilit na kinuskos ang binti ng lamesa nang dumating si Rafael. Sol, why are you still here? Ang dilim na rito ang sabi ni Rafael, habang binubuksan ang malakas na ilaw ng silid. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka, ngunit may halong inis. Tumingala si Sol. Suot ang kanyang maskara ng isang mapagkumbabang asawa. Tinapos ko lang po itong mga gilid, Rafael. Ayaw po kasi ni Mama na may nakikitang kahit katiting na dumi. Lumapit si Rafael at tiningnan ang lamesa.
Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila ba hinahanap kung may nagalaw sa kanyang mga gamit. Naramdaman ni Sol ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila ba ito ay sasabog sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa makapagsalita si Rafael, pumasok si Lourdes, ang matapat na katulong, dala ang isang baso ng mainit na tubig. Ma'am Sol, uminom muna kayo nito. Kanina pa kayo hindi kumakain. Ang malumanay na sabi ni Lourdes. Ang haplos ng kamay ni Lourdes sa balikat ni Sol ay tila isang munting santuwaryo sa gitna ng impyerno. Hindi sumagot si Rafael at lumabas na rin ng silid pagkatapos makuha ang kanyang cellphone. Nang matiyak na wala na ang asawa, hinawakan ni Sol ang kamay ni Lourdes. Salamat Lourdes, malapit na. Konting tiis na lang, ang bulong ni Sol. Hindi alam ni Sol na sa likod ng pintuan, nakatayo si Doña Milagros, nakikinig sa bawat bulong. Ang matanda ay may hawak na isang lihim na susi, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa balak na tuluyang wasakin ang kaisa-isang taong nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Soledad. Ang bango ng sampagita sa labas ay tila naging amoy ng isang nagbabadyang unos na walang sinumang makakatakas. Ituring mo akong parang sarili mong anak, Lourdes. Dahil sa bahay na ito, ikaw na lang ang tanging pamilyang meron ako. Ang boses ni Soledad ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng mapatid. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng mga katulong, kung saan madalas siyang tumatakas kapag hindi na niya kaya ang lupit ni Doña Milagros, niyakap niya ng mahigpit si Lourdes. Naramdaman ni Sol ang init ng katawan ng matanda, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Rafael. Ang bango ng malinis na lino at ng murang sabon na suot ni Lourdes ay tila isang munting santuwaryo sa gitna ng dambuhalang impyernong gawa sa marmol at diamante. Dahan-dahang humiwalay si Sol sa yakap at dinala si Lourdes sa harap ng kanyang cabinet. Sa likod ng mga tumpok ng lumang kumot, may isang maliit na bahagi ng kahoy na kanyang itinulak. Doon ay bumungad ang isang maliit na bakal na vault. Narito ang lahat, Lourdes. Ang mga orihinal na kontrata ng Escalante Fund, ang mga katibayan na ako ang nagmamay-ari ng bawat pader ng mansyong ito, ang pabulong na revelasyon ni Sol. Kapag natapos ang meeting bukas, ilalabas ko ito. Malaya na tayo, Lourdes. Isasama kita sa Cebu. Hindi sumagot si Lourdes. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat at mabilis na paghinga ng matanda at ang mahinang pag-ugong ng lumang electric fan sa sulok. May isang uri ng pait na dumaan sa mga mata ni Lourdes. Isang pait na sa sobrang pagod ni Sol ay hindi niya napansin. Kailaliman ng gabi, nagising si Soledad hindi dahil sa tunog, kundi dahil sa biglang paglamig ng hangin sa loob ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakatayo si Lourdes sa harap ng bukas na cabinet. Ang bakal na pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang ingay, at ang mga kamay ni Lourdes, ang mga kamay na kanina lang ay yumakap sa kanya ng may kalinga, ay mabilis na kumukuha ng mga makakapal na folder. Lourdes, anong ginagawa mo? Ang tanong ni Sol ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napatalon si Lourdes sa gulat. Ang mga dokumento ay halos malaglag sa sahig. Ngunit bago pa makagalaw si Sol, bumukas ang malakas na ilaw ng silid. Nakatayo sa pintuan si Doña Milagros. Suot ang kanyang mamahaling satin na balabal, kasama si Rafael. Ang ngiti sa mga labi ng matanda ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong silid. Masyado kang naging kampante, Soledad. Nakalimutan mo yata na sa bahay na ito, ang katapatan ay may katapat na presyo, ang malamig na sabi ni Milagros. Ate Lourdes, bakit? Ang nanginginig na tanong ni Sol. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak ng hindi niya namamalayan. Itinuring kitang ina. Tinulungan kita noong kailangan mo ng pera para sa anak mo. Humagulgol si Lourdes at lumuhod sa paanan ni Sol, ngunit ang mga folder ay iniabot niya kay Doña Milagros. Patawad, Sol, patawad po. Binantaan ako ni Doña Milagros. Kapag hindi ko ito ibinigay, ipapakulong niya ang anak ko sa salang hindi niya ginawa. Wala akong magagawa, Sol. Kailangan ko ring protektahan ang sarili kong dugo. Kinuha ni Doña Milagros ang mga folder at dahan-dahang pinunit ang unang pahina ng orihinal na kasunduan sa harap ng mukha ni Sol. Ang bawat punit ng papel ay tila tunog ng pagguho ng huling pag-asa ni Soledad. Ngayong wala na ang mga bala mo, Sol. Ang boses ni Milagros ay nangingibabaw sa dilim, puno ng katusuhan at tagumpay. Oras na para iligpit ka. Bukas hindi ka na asawa.
Ikaw ay magiging isang estrangherong itatapon ko sa kalsada kung saan kita pinulot. Naiwang mag-isa si Sol sa gitna ng kanyang silid, nakaluhod sa sahig habang pinagmamasdan ang mga maliliit na piraso ng kanyang mga pangarap na nagkalat sa alpombra. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humahalo sa alikabok ng kanyang pagkatalo. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila ba nakikiramay sa isang pusong tuluyan nang winasak ng isang taksil na yakap. Huwag mo nang tangkaing lumingon pa, Soledad. Ang pintong ito ay hinding-hindi na muling magbubukas para sa isang pulubing gaya mo. Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang pinal na hatol na nanggaling sa kaitaasan. Bago pa man makasagot si Soledad, naramdaman niya ang marahas na pagtulak sa kanya ng dalawang gwardya, palabas ng dambuhalang tarangkahan ng mansyon. Kasunod nito ang tunog ng pagbagsak ng kanyang maliit na maleta sa basang semento, kung saan ang bawat hibla ng kanyang damit ay dahan-dahang nalulunod sa maduming tubig ng ulan. Nanigas ang buong katawan ni Sol sa gitna ng kalsada. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Tumingala siya sa balkonahe ng mansyon. Doon, sa ilalim ng liwanag ng mga nagniningning na chandelier, nakita niya si Rafael. Ang kanyang asawa ay nakatayo ng matuwid, habang ang kanyang bisig ay nakapulupot sa bewang ni Clarita. Ang pagtawa ni Clarita ay humahalo sa tunog ng malakas na kulog, isang mapanuring tunog na tila ba ipinagdiriwang ang pagtatapon sa kaisa-isang hadlang sa kanilang ambisyon. Naramdaman ni Sol ang pag-urong ng kanyang dila. Ang bawat hikbi ay parang tuyong abo sa kanyang lalamunan na pilit niyang nilulunon. Napasalampak siya sa putikan sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puting bestida na kanina lamang ay mansyado ng bagoong ay ngayon ay tuluyan na ring nabalot ng itim na dumi ng lansangan. Saan ako pupunta? Iyan ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Sa loob ng 3 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang yaman, ang kanyang panahon, at ang kanyang huling patak ng tiwala. Para lamang sa pamilyang itinuturing na siyang basura ngayon. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi niya kayang ilabas. Ngunit sa gitna ng kanyang ganap na pagkawasak, naramdaman ni Sol ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang palad. Ang Escalante signet ring. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak dito, at sa isang sandali, tila ba narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa malayo, mula sa dalampasigan ng Cebu. Ang tunay na Escalante, Soledad, ay hindi natatatakot sa ulan. Dahil pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang araw ay laging sumisikat ng mas matindi. Dahan-dahang tumayo si Sol. Inayos niya ang kanyang basang buhok at binuhat ang kanyang maleta. Hindi siya lumingon sa mansyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay may kasamang bigat. Ngunit may kasama ring bagong direksyon. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, hinahayaan ang ulan na hugasan ang bagoong at putik sa kanyang katawan. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, narating niya ang isang maliit at lumang opisina sa dulo ng bayan. Isang gusaling tila kinalimutan na ng panahon. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintuang kahoy. Ang tunog niyon ay mahina, ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, ito ay tila isang hudyat ng pagbabago. Bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ni Natividad Mercado. Ang matandang accountant ay may hawak na gasera, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa. Hinihintay kita, Soledad, ang mahinahong sabi ni Natividad. Pumasok ka. Dito sa loob, sisimulan nating isulat ang katapusan ng mga de Guzman. Pumasok si Sol sa loob ng maliit na silid. Bitbit ang pait ng nakaraan at ang nagbabagang apoy ng kanyang muling pagsilang. Ang kabanata ng kanyang pagtitiis ay tapos na at ang kabanata ng kanyang paghuhukom ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila mga luhang matagal ko nang itinago. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang bango ng lumang papel at tinta ang nagsisilbing gamot sa aking sugatang puso. Dahan-dahang inilapag ni Natividad Mercado ang isang mainit na tasa ng tsaa sa harap ni Soledad. Ang usok na lumalabas mula sa tasa ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng maliit na opisina. Hinawakan ni Sol ang porselana, hinahayaang ang init nito ay dumaloy sa kanyang nanginginig na mga daliri. Wala na ang kislap ng diamante sa kanyang paligid, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Sol na siya ay ligtas. Uminom ka muna, Soledad. Ang ulan ay lilipas din, ngunit ang katarungan ay nananatiling nakatayo kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo.
Ang malumanay na sabi ni Natividad habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Tumingala si Sol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit, Natividad? Bakit mo ako tinutulungan? Ikaw ang accountant ng mga de Guzman. Pwede kang mawala ng trabaho. O higit pa, kung malaman ni Doña Milagros na narito ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyong may bordang pangalan na matagal nang kinatatakutan ni Milagros. Dahil ang pangalang Enriquez na dala ni Clarita ay hindi lamang isang pangalan ng kapangyarihan para sa akin. Si Clarita ay pamangkin ko, Soledad. Ang aking kapatid ang kanyang ina. Napasinghap si Sol. Ang revelasyong ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang kalituhan. Pamangkin mo si Clarita, ibig sabihin, alam ko ang tunay na kulay ni Rafael. Ang pagpapatuloy ni Natividad, ang boses ay naging matigas na tila bakal. Nakita ko kung paano niya ginamit ang bawat babaeng dumaan sa buhay niya. Ginigamit niya ang aking pamangkin upang makuha ang boto at impluwensya ng kanyang ama. At ikaw, ginamit ka niya upang makuha ang yaman ng mga eskalante na hindi niya man lamang kayang kitain sa sarili niyang pawis. Tumayo si Natividad at lumapit sa isang malaking cabinet na gawa sa bakal. May kinuha siyang isang makapal at lumang ledger, ang Master Ledger na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mga walang kwentang dokumento. Inilapag niya ito sa harap ni Sol, at ang tunog ng mabigat na libro sa ibabaw ng lamesa ay tila isang pinal na hatol. Akala ni Milagros ay nakuha na nila ang lahat ng tredorinka ni Lourdes, ang madiing sabi ni Natividad. Pero hindi nila alam na sa bawat transaksyong ginagawa ni Rafael, gumagawa ako ng shadow copy. Narito ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa Escalante Fund. Narito ang bawat lihim na kontratang pinirmahan niya sa ilalim ng iyong pangalan nang wala kang kamalay-malay. Naramdaman ni Sol ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang pag-asa na akala niya ay tuluyan nang natunaw sa ulan ay muling nag-aapoy sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina at ang bawat numero doon ay tila mga kawal na handang lumaban para sa kanya. Ang paghaplos ni Natividad sa kanyang balikat ay hindi lamang isang kilos ng pag-alo. Ito ay isang pasimula ng kanilang lihim na alyansa. Salamat, Natividad. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Ang pabulong na sabi ni Sol, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Huwag ka sa akin magpasalamat, Soledad. Magpasalamat ka sa iyong sarili dahil nanatili kang matatag, ang sagot ni Natividad. Ngunit kailangan nating magmadali. Bukas ay ang huling gabi ng signing ceremony. At kailangan nating masiguro na bago pa man madampi ang panulat ni Rafael sa papel, ay wala na siyang babalikang kumpanya o pangalan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng opisina. Ang tunog ng mabilis at mabigat na yabag ng sapatos sa basang semento ay papalapit sa pintuan. May kumatok ng malakas, isang katok na puno ng awtoridad at galit. Natividad, alam kong nariyan ka, buksan mo ang pinto. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi, dala ang isang panganib na tila ba handang sumira sa huling kuta ni Soledad. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang katotohanan, gaano man ito pilit na ibaon sa limot, ay laging humahanap ng paraan upang sumilay na parang sikat ng araw sa madaling araw. Naramdaman ni Soledad ang marahas na paghila ng kaba sa kanyang dibdib nang marinig ang boses ni Rafael sa labas ng pintuan. Mabilis siyang tiningnan ni Natividad at itinuro ang madilim na bahagi ng opisina sa likod ng malalaking istante ng mga lumang dokumento. Walang salitang nagtago si Sol, ang kanyang hininga ay pigil na pigil habang ang kanyang likuran ay nakasandal sa malamig at maalikabok na pader. Ang amoy ng lumang papel ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas matindi ang takot na baka mahanap siya ng lalaking minsang naging mundo niya. Dahan-dahang binuksan ni Natividad ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang pinal na hatol sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Rafael, dala ang amoy ng ulan at ang mapang-aping awtoridad na tila ba pag-aari niya ang bawat lupang tinatapakan niya. Natividad, bakit ang tagal mong magbukas? May hinahanap ako sa mga lumang record ng Escalante Fund. Ang boses ni Rafael ay puno ng inis, walang bakas ng pag-aalala sa asawang itinapon niya sa kalsada kanina lamang. Pasensya na, Rafael. Ang mga matatandang katulad ko ay mabagal ng kumilos.
Ang mahinahong sagot ni Natividad habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang teleponong lihim na nakabukas ang recording feature. Anong kailangan mo sa mga lumang record? Akala ko ba ay maayos na ang lahat para sa signing ceremony bukas? Tumawa si Rafael, isang tawang puno ng kayabangan at kawalan ng puso. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang ulan. Maayos na nga, pero kailangan kong masiguro na walang bakas na maiiwan. Kapag napirmahan na ang deal sa tatay ni Clarita bukas, ang Buena Vista Logistics ay magiging isa na sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. At si Clarita, isang kasangkapan lamang siya, Natividad. Gaya ni Soledad, kapag nakuha ko na ang kailangan ko sa pamilya Enriquez, itatapon ko rin siya. Naramdaman ni Sol ang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga latay na humahagupit sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng sakit, isang malamig na determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa, siya na ang hukom na sisingil sa bawat kataksilan. Napakatalino mo talaga, Rafael. Ang madiing sabi ni Natividad. Ang boses ay may halong pangungutya na hindi napansin ng lalaki. Ngunit huwag mong kakalimutan na ang bawat kontrata ay may dalawang panig. At ang panig na kinalimutan mo ay ang panig ng katarungan. Katarungan, sa mundong ito, ang may pera ang gumagawa ng batas, Natividad. Ang huling sabi ni Rafael bago marahas na isinara ang pinto at lumabas ng opisina. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang lumabas si Sol mula sa kanyang pagtatago. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang nagbabagang apoy. Kinuha ni Natividad ang kanyang telepono at ipinarinig kay Sol ang malinaw na pag-amin ni Rafael. Narito na ang huling pako sa kanyang kabaong, Soledad, ang sabi ni Natividad. Tumayo ng matuwid si Sol. Inayos niya ang kanyang basang damit at kinuha ang kanyang Escalante signet ring mula sa bulsa. Isinuot niya ito sa kanyang daliri at sa ilalim ng madilim na liwanag ng opisina, ang perlas ay kumititap ng may kakaibang ningning. Hindi na siya magtatago sa dilim. Bukas, sa gitna ng signing ceremony, ipakikita niya sa mga de Guzman kung ano ang tunay na kulay ng isang babaeng binaliwala. Ihanda mo ang legal team mula sa Cebu, Natividad. Ang boses ni Sol ay naging malamig at puno ng awtoridad. Gusto kong bago sumikat ang araw, ang bawat bank account ni Rafael ay frozen na. At ang mansyong ipinagmamalaki ni Milagros, kunin mo ang susi na nakatago sa loob ng kanyang medalyon. Alam ko na kung ano ang binubuksan yon, ang orihinal na titulo ng lupa na ninakaw nila sa aking pamilya 10 taon na ang nakalilipas. Isang malaking misteryo ang nabunyag. Ang pamilya de Guzman ay hindi lamang nagnakaw kay Sol. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang yaman ng kanyang mga magulang noon. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang 3 taon na pagdurusa, kundi tungkol sa pagbawi sa isang kasaysayang pilit na ibinaon sa limot. Ang bawat kislap ng mga kristal sa loob ng mansyong ito ay tila mga matang nangungutya, ngunit hindi nila alam na ang gabing ito ay hindi para sa kanilang pagdiriwang, kundi para sa aking paghukom. Sa loob ng mansyon ng mga de Guzman, ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak ay pumupuno sa hangin. Ang mga tawanan ng mga pinaka-impluwensyadong negosyante sa bansa ay maririnig hanggang sa labas ng bakod. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Milagros. Suot ang kanyang pinakamagarbong terno at ang emerald necklace na kailanman ay hindi naman nawala. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng kayabangan. Tila ba siya ang reyna ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? I'm so sorry, everyone, if my son's wife couldn't join us tonight. Ang malakas na pahayag ni Milagros sa kanyang mga panauhin. Ang kanyang boses ay puno ng peking lungkot, na tila ba isang lason na binalot sa asukal. Masyado kasing mababa ang loob ni Soledad. She couldn't handle the pressure of being a de Guzman. She decided to go back to her roots. Somewhere in the province, I guess. Narinig ni Rafael ang mga bulong ng mga investors. Nakita niya ang mapanuring ngiti ni Clarita sa kanyang tabi. Kampante sila. Akala nila, ang pagtatapon kay Sol sa gitna ng ulan kagabi ay sapat na upang tuluyan itong ibaon sa limot. Akala nila ang pagpunit sa mga dokumento ay ang huling tuldok sa kwento ng babaeng kanilang minalit. Nagsimula ang seremonya. Tumayo si Rafael sa harap ng isang mahabang lamesa kung saan nakapatong ang mga dokumento ng Great Merger. Hawak niya ang kanyang gintong panulat. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa kasabikan. Kapag napirmahan na ito, ang Buena Vista Logistics ay opisyal na ng magiging bahagi ng dambuhalang Escalante Group at siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Ngunit ang katahimikan ng bulwagan ay biglang nabasag nang marinig ang tunog ng isang malakas at makapangyarihang makina ng sasakyan na huminto sa tapat ng driveway. Ang lahat ng mga panauhin ay napatigil sa kanilang pag-uusap at napalingon sa malaking pintuan. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto, lumilikha ng isang mahabang anino sa makintab na marmol. Nang tumapak ang isang sapatos na may mataas na takong at nagniningning na mga diamante sa gitna ng silid, tila tumigil ang paghinga ni Rafael. Isang babae ang pumasok. Isang babaeng nakasuot ng isang midnight blue na gown na gawa sa pinakamahal na tela mula sa Cebu. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na may taglay na talim at ganda na matagal niyang ikinubli. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad, at sa kanyang daliri ay kumikislap ang Escalante signet ring. Is that Soledad? Ang pabulong na tanong ng isang investor na sapat na upang marinig ng lahat. Napatayo si Doña Milagros, ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumikha ng tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig. Si Rafael naman ay tila naging estatwa sa harap ng lamesa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na tila ba nakakita ng isang multo mula sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Good evening everyone, I hope I'm not too late for the announcement. Ang boses ni Soledad ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, malinaw, matatag, at walang bakas ng kahinaan. Lumapit si Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at galit na may halong matinding kaba. Sol, what is the meaning of this? Saan mo nakuha ang mga suot mo? At bakit ka narito? Are you trying to embarrass us again? Ngumiti si Soledad, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi nanatili sa kanyang mga labi bilang isang pinal na hatol. Embarrass you, Rafael? I'm just here to witness the success of Buena Vista Logistics at para na rin ipakilala ang tunay na may-ari ng kumpanyang balak ninyong bilhin. Inangat ni Soledad ang kanyang kamay at sa ilalim ng liwanag ng dambuhalang chandelier, kumititap ang perlas sa kanyang singsing. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Soledad Escalante, ang Chief Executive Officer ng Escalante Global Fund, at ang kumpanyang akala nyo ay inyong isasalba ay ang kumpanyang tatapusin ko ngayong gabi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang bawat investor ay napatingin sa isa't isa. Ang mukha ni Doña Milagros ay naging isang larawan ng ganap na takot, habang si Rafael ay dahan-dahang napaupo. Tila ba ang buong pundasyon ng kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap lamang. Ang bawat numerong nakatala sa mga dokumentong ito ay tila mga pako sa kabaong ng inyong kasakiman, at ngayong gabi, ako mismo ang maglalagay ng huling takip sa inyong tore ng kasinungalingan. Ang boses ni Soledad ay nanatiling mahinahon, ngunit ang talim nito ay sapat na upang hiwain ang natitirang kapalaluan ni Rafael at Doña Milagros. Sa gitna ng bulwagan, kung saan ang mga investors ay nagsisimula ng magbulungan ng may halong hinala, dahan-dahang pumasok si Natividad Mercado. Dala ng matandang accountant ang isang laptop na mabilis niyang ikinonekta sa dambuhalang screen na nakahanda sana para sa pagpapakita ng tagumpay ni Rafael. Sol, tumigil ka na! Guards! Bakit hinahayaan ninyong makapasok ang babaeng ito? Ang sigaw ni Rafael, ang kanyang mukha ay nangingitim na sa halo-halong galit at matinding kaba. Sinubukan niyang lapitan si Sol, ngunit hinarang siya ng dalawang formal na nakapanamit na lalaki, ang legal team na direktang lumipad mula sa Cebu. Huwag mong pagurin ang sarili mo sa pagsigaw, Rafael. Ang mga gwardyang binabayaran mo ay wala na rito dahil ang kumpanyang kinukuha nila ng sweldo ay opisyal ng nasa ilalim ng sequestration. Ang malamig na paliwanag ni Sol. Biglang nagliwanag ang malaking screen. Ngunit sa halip na ang logo ng Buena Vista Logistics, bumungad ang mga hanay ng bank statements, mga peking invoices, at ang bawat transaksyon ni Rafael patungo sa mga lihim na account ni Clarita. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging malakas na ingay ng pagkadismaya. Narito ang katotohanan, ang madiing sabi ni Sol habang itinuturo ang screen.
Ang 3 taong sinasabi ninyong pagkalinga sa akin ay 3 taon ng pagnanakaw sa Escalante Global Fund. Ginamit ni Rafael ang aking pirma upang isanla ang mansyong ito at ginamit ang pondo ng kumpanya para sa pansariling luho kasama ang kanyang kalaguyo. Pinindot ni Natividad ang isang button at umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang boses ni Rafael mula sa recording kagabi. Si Clarita, isang kasangkapan lamang siya, gaya ni Soledad. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko, itatapon ko rin siya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Rafael. Hindi ito galing kay Sol, kundi kay Clarita Enriquez. Ang babaeng akala ni Rafael ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihang politikal ay nanginginig na ngayon sa puot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng pagtataksil na narinig. Hayop ka, Rafael! Ginamit mo lang kami ng tatay ko! Ang hiyaw ni Clarita bago tumalikod at humarap kay Soledad. Attorney, gagawa ako ng formal na salaysay. Lahat ng alam ko tungkol sa mga illegal na deal ni Rafael, ibibigay ko sa inyo. Napaatras si Doña Milagros, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang medalyon. Hindi ito maaari. Akin ang mansyong ito, hindi mo kami mapapaalis. Ngumiti si Soledad, isang ngiting puno ng pait at katarungan. Mali ka, Milagros, ang mansyong ito ay nakasanla sa Escalante Group. At dahil sa default ng mga payments na ginawa ni Rafael, ang foreclosure notice ay pinirmahan ko na kaninang madaling araw. Wala na kayong pag-aari rito, maging ang damit na suot ninyo ay binayaran ng aking pamilya. Sa isang mabilis na utos sa kanyang legal team, ipinakita ni Sol ang digital freeze order sa lahat ng personal at corporate accounts ng mga De Guzman. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pamilyang minsang tumapak sa dangal ni Sol ay naging mga estranghero sa sarili nilang tahanan. Lords, tawag ni Sol sa katulong na nakatayo sa gilid, nanginginig sa takot. Ang anak mo ay ligtas na. Ang ebidensyang kinuha mo sa akin ay wala ng halaga dahil ang tunay na katotohanan ay narito na sa harap ng mundo. Naiwang tulala si Rafael sa gitna ng silid habang ang mga investors ay isa-isang tumatalikod at lumalabas ng mansyon. Ang bango ng bagoong na dati ay ginamit upang hiyain siya ay tila naglaho na, pinalitan ng matamis na halimuyak ng tagumpay na 3 taon niyang ipinaglaban. Ang tore ng mga De Guzman ay gumuho na, at sa ilalim ng mga guho nito, tanging kahihiyan na lamang ang natira. Ang bawat butiling bagong na itinapon mo sa aking damit, Milagros, ay naging bilyong pisong utang na ngayon ay sisingilin ko sa inyong dalawa hanggang sa huling sentimo. Ang boses ni Soledad ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong mansyon. Sa labas, ang nakakarinding tunog ng mga wangwang ng sasakyan ng pulis ay dahan-dahang lumalapit, tila isang martsa ng kamatayan para sa karangyaan ng mga De Guzman. Sa loob ng bulwagan, wala na ang musika ng piyesta. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at nanginginig na paghinga ni Rafael habang pinapanood ang kanyang dahan-dahang pagbagsak. Dahan-dahang lumapit ang 2 opisyal ng National Bureau of Investigation kay Rafael. Ang malamig at matigas na bakal ng posas ay pumulupot sa kanyang mga pulso, isang tunog ng pagsasara na tila naging huling tuldok sa 3 taon nilang pagsasama. Rafael De Guzman, you are under arrest for large-scale estafa, falsification of public documents, and corporate embezzlement, ang madiing deklara ng opisyal. Sol, love, please, mag-usap tayo. Ang desperadong pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Sinubukan niyang lumuhod, pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Sol. Nagawa ko lang iyon dahil sa utang. Akala ko mawawala ang mansyon. Ginawa ko iyon para sa atin. Tiningnan siya ni Sol ng may matinding pandidiri. Para sa atin, Rafael? Or para sa luho ni Clarita? Ang I love you mo ay kasing baho ng bagoong na ipinanghugas ninyo sa dangal ko. Huwag mo akong tawaging love, dahil ang salitang iyan ay hindi nararapat lumabas sa bibig ng isang magnanakaw. Samantala, si Doña Milagros ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, sa mismong lugar kung saan kanina ay may mga mantsapa ng dumi. Ang kanyang mamahaling terno ay nadikit sa malagkit na sahig, at ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng ganap na kahihiyan. Soledad, anak, maawa ka, ang nanginginig na tinig ni Milagros habang hawak ang kanyang rosaryo. Matanda na ako, saan kami pupunta? Utang na loob, wag mo kaming itapon sa kalsada. Kami ang tumanggap sa iyo nung wala kang matakbuhan. Lumapit si Sol sa kanyang biyenan.
Yumuko siya ng bahagya, sapat na upang maamoy ng matanda ang bango ng tagumpay na dala ni Sol. Ang utang na loob, Milagros, ay hindi binabayaran ng pagkaalipin. 3 taon ninyo akong ginawang katulong sa sarili kong bahay. 3 taon ninyong inubos ang pondo ng aking pamilya habang minamaliit ang aking pagkatao. Ngayong gabi, ang hustisya ang sisingil sa inyo. Inabot ni Sol ang medalyon sa leeg ni Milagros at sa isang mabilis na galaw ay hinablot ito. Ang kadena ay napatid, lumilikha ng isang mahinang tunog sa katahimikan. Binuksan ni Sol ang medalyon at kinuha ang maliit na susi sa loob niyon. Ang susing ito, ang sabi ni Sol habang itinataas ang bakal, ay ang susi sa vault kung saan ninyo itinago ang orihinal na titulo ng lupain ng aking mga magulang sa Cebu. Akala nyo ba hindi ko alam na ang pamilya de Guzman ang pumatay sa negosyo ng tatay ko 10 taon na ang nakalilipas? Nanlaki ang mga mata ni Milagros, ang kanyang huling lihim ay nabunyag na. Ang karma ay hindi lamang dumating sa anyo ng pera, kundi sa anyo ng isang anak na sisingil sa lahat ng kasalanan ng nakaraan. Mabilis na pumasok si Lourdes sa gitna ng eksena. Lumuhod siya sa harap ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Doon po, doon sa ilalim ng library, doon itinago ni Rafael ang mga peking ledger. Ako po ang nagdala sa kanila roon dahil sa takot. Ma'am Sol, patawarin niyo po ako. Kailangan ko lang iligtas ang anak ko. Hinawakan ni Sol ang balikat ni Lourdes. Tapos na, Lourdes, ang anak mo ay ligtas na sa Cebu, sa ilalim ng pangangalaga ng mga eskalante. Ngayon, gawin mo ang tama. Habang kinakaladkad si Rafael palabas ng mansyon, naririnig ang kanyang mga sigaw na humihingi ng tawad. Ngunit ang bawat hiyaw niya ay nilalamon lamang ng ingay ng gabi. Si Doña Milagros naman ay pilit na itinatayo ng mga legal assistants ni Sol upang ilabas sa bahay. Wala siyang dalang kahit na ano, kundi ang kanyang mga basag na pangarap. Tumayo si Soledad sa gitna ng bulwagan. Tinitigan niya ang bawat pader, ang bawat chandelier, at ang bawat mancha sa sahig. Ang mansyong ito ay hindi natahanan. Ito ay naging isang monumento ng kanyang pagkapanalo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman ni Sol ang isang uri ng pagkapagod na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Natividad, tawag niya sa matandang accountant, ay proceed ang liquidation ng lahat ng properties nila. Gusto ko, bago sumikat ang araw, ang pangalang de Guzman ay wala ng kahit isang bakas sa bayang ito. Tumalikod si Sol at naglakad patungo sa pintuan. Ang ulan sa labas ay tumigil na, iniiwan ang isang malinis at sariwang hangin. Ngunit bago siya makalabas, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim ng hardin. Isang boses na nagpatigil sa kanyang bawat hakbang at nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Isang lihim na hindi pa natatapos. Isang anino mula sa kanyang nakaraan na akala niya ay matagal na niyang ibinaon. Ang akala ko ay nakauwi na ako nang pakasalan ko si Rafael, ngunit ang totoo ay ngayon pa lamang ako muling makatutuntong sa lupang hindi ako kailanman itatatwa. Dahan-dahang humakbang si Soledad palabas ng madilim na hardin ng mansyong de Guzman. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang damo ay tila pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kasaysayan. Huminto siya nang makita ang isang aninong nakatayo sa ilalim ng matandang puno ng acacia. Isang boses ang muling bumasag sa katahimikan, isang boses na tila galing sa kanyang kabataan, bago pa man naging mapait ang lasa ng pag-ibig. Sol, matagal kitang hinanap. Sabi ko naman sa iyo noon, hindi nararapat ang isang eskalante sa gitna ng mga lobo. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng lalaki, naramdaman ni Sol ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, si Lorenzo. Ang kanyang kababata at ang lalaking 3 taon na ang nakalilipas ay nagbabala sa kanya tungkol sa pamilya de Guzman. Ngunit dahil sa bulag na pag-ibig kay Rafael, tinalikuran ni Sol si Lorenzo at ang lahat ng nagmamahal sa kanya sa Cebu. Lorenzo, anong ginagawa mo rito? Ang nanginginig na tanong ni Sol. Narito ako para sunduin ka. Ang iyong ama, hindi na siya makapaghintay na makita ka muli. Ang mahinahong sagot ni Lorenzo habang inaalalayan si Sol patungo sa isang naghihintay na sasakyan. Walang lingon-likod na iniwan ni Sol ang mansyong naging bilangguan niya. Sa loob ng pribadong eroplano patungong Cebu, tinitigan ni Sol ang kanyang Escalante signet ring. Ang perlas niyon ay tila sumisipsip sa lahat ng dilim na kanyang pinagdaanan, naghihintay na muling kuminang sa ilalim ng araw ng kanyang pinagmulan. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-akyat ng eroplano. Ang tunog ng makina ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga sakit.
Paglapag sa Cebu, ang amoy ng dagat at ang init ng sikat ng araw ay tila mga bisig na yumakap sa kanya. Nang marating nila ang dambuhalang Escalante Estate na nakaharap sa asul na karagatan, nakita ni Sol ang kanyang ama, si Don Teodoro, na nakaupo sa isang wheelchair sa veranda. Ang kagalang-galang na tindig nito ay bahagyang nayurakan ng panahon at ng pangungulila sa kaisa-isang anak. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng matanda at idinikit sa kanyang noo, isang pagpagmamano na puno ng tunay na pagsisisi at pagmamahal, malayo sa pakitang tao na ginawa niya kay Milagros. Te, patawarin niyo po ako. Naging matigas ang ulo ko. Ang pabulong na hikbi ni Sol, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa mga palad ng ama. Hinaplos ni Don Teodoro ang buhok ng kanyang anak. Hush, Soledad. Ang mahalaga ay narito ka na. Ang hiyas ng Cebu ay nagbalik na sa kanyang tahanan. Hayaan mong ang dagat ang maghugas sa lahat ng bagoong at putik na idinungis nila sa iyo. Sa gitna ng kanilang muling pagkikita, pumasok si Lourdes, bitbit ang isang tray ng pagkain. Ang mukha ng katulong ay puno ng hiya at takot, hindi makatingin ng diretso kay Sol. Lumapit si Sol at hinawakan ang kamay ni Lourdes. Ate Lourdes, huwag kang matakot. Alam ko kung bakit mo nagawa iyon. Sa ilalim ng bubong na ito, wala nang magbabanta sa iyo o sa anak mo. Binibigyan kita ng pagkakataong makabawi, hindi bilang alila, kundi bilang isang saksi sa katotohanan, ang mading sabi ni Sol. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanilang muling pagsasama, narinig ni Sol ang tunog ng isang mabilis na pag-notify ng kanyang telepono. Isang balita mula sa Maynila ang bumungad sa kanya, isang huling pagtatangka ni Rafael na gamitin ang batas upang baligtarin ang sitwasyon. Isang lihim na dokumento ang lumabas na nagsasabing ang Escalante Global Fund ay may legal flaw na maaring magpabalik sa lahat ng yaman ni Sol sa kamay ng mga de Guzman. Nanigas ang mga daliri ni Sol. Ang laban sa korte ay hindi pa pala tapos. Ang mga de Guzman ay tila mga anay na mahirap puksain. Tumingin siya sa malawak na dagat. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa determinasyon. Kung akala ni Rafael na ang pagbabalik niya sa Cebu ay isang pagsuko, nagkakamali siya. Ang Reyna ay nag-iipon lamang ng lakas para sa huling paghataw ng kanyang katarungan. Ang bawat hininga ko sa gitna ng simoy ng dagat dito sa Cebu ay tila isang matamis na kanta ng tagumpay, na ang bawat liriko ay isinulat ng aking sariling mga sakripisyo at pagbangon. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang mahabang tag-ulan na natapos sa pagsikat ng isang masiglang araw. Sa veranda ng dambuhalang Escalante Estate, nakatayo si Soledad habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpinta ng kulay ginto at lila sa malawak na karagatan. Ang hangin ay may dalang alat ng dagat at ang malinis na halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa kanyang hardin. Isang amoy na hindi na nakakasakal, kundi nagbibigay ng puwang para sa isang pusong pagod na muling huminga ng malaya. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib na tila isang dambuhalang batong matagal niyang dinala. Ang legal flaw na sinubukang gamitin ni Rafael upang bawiin ang yaman ni Sol ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng matibay na ebidensyang inilatag ni Natividad Mercado at Lorenzo. Ang mga de Guzman ay opisyal nang nabura sa mapa ng kapangyarihan. Si Rafael ay nagsisilbi na ngayon ng kanyang habambuhay na parusa sa likod ng malamig na rehas, habang si Doña Milagros ay namumuhay sa isang maliit na paupahang kwarto sa isang malayong baryo, malayo sa kintab ng diamante at sa mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Nahanap na ba ni Sol ang kapatawaran? Oo, ngunit hindi sa paraang iniisip ng marami. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 3 taon na hinayaan niyang maging anino siya ng ibang tao. Ang mga de Guzman ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang aklat na hindi na niya kailangang muling buksan. Hindi siya naghihiganti ng may galit. Hinayaan lamang niya ang tadhana at ang batas na gumawa ng nararapat na balanse. Ang tunay na kapayapaan para sa kanya ay ang kawalan ng pakialam sa mga taong minsang sumira sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo sa kanyang tabi. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang presensya ay tahimik, magalang at puno ng tunay na pagkalinga na hindi naghahanap ng kapalit. The foundation meeting went well today, Sol, ang malumanay na boses ni Lorenzo. Marami na namang kababaihan ang nabigyan natin ng pagkakataong makapagsimula muli. Sabi nila ikaw ang kanilang ehemplo ng katatagan. Ngumiti si Sol
Isang ngiting totoo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang isang maliit na bulaklak ng sampagitas sa kanyang tabi. Hindi ako ang ehemplo, Lorenzo. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Natutunan ko na ang bawat sugat ay may kwento, at ang bawat kwento ay may aral na magagamit upang maging mas matatag. Ang bagoong na dati ay ginamit upang hiyain siya ay naging simbolo na lamang ng pait na naging pataba sa kanyang paglaki. Sa mga tagapakinig na sumabay sa kanyang paglalakbay mula sa piyesta ng kahihiyan patungo sa dalampasigan ng kalayaan, isa lamang ang nais iwan ni Soledad. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong pagkatao. Ang pamilya ay hindi dapat maging dahilan ng iyong pagkawala. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay magtiis, kundi sa kung paano niya matapang na binabawi ang kanyang sariling dangal mula sa putikan. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, hinawakan ni Sol ang kamay ng kanyang ama na ngayon ay masigla nang naglalakad sa tulong ni Lorenzo. Ang Escalante Global Fund ay hindi na lamang isang kumpanya. Ito ay naging isang kuta ng katarungan. Ready for dinner, Sol? Ang tanong ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa para sa kanilang dalawa. Ready, ang sagot ni Sol, nilalanghap ang bango ng kalayaan na mananatili sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula. Si Soledad Escalante ay hindi na ang asawang itinapon. Siya na ang reyna ng sarili niyang mundo, malaya, matatag, at punong-puno ng pag-asa para sa bawat bukang liwayway.